Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, 5 ng Hunyo, 2024. Ako si Barbie Mudak at ito ang Balitang A to Z. Nag-ooperate sila ng walang lisensya galing sa PAGCOR. Panibagong Pogo Hub na mas malaki pa sa Bamban, sinalakay. Ito naman sa Porac, Pampanga. 4 na pulis na sangkot sa kidnap for ransom, hinuli. Sindikatong tumatarget sa foreign nationals, ibinunyag. Matapos ang pagsabog ng Bulkang Canlaon, putik, rumagasa sa ilog sa gitna ng malakas na ulan. AI na boses ni Tom Cruise, ginagamit ng pro-Russia forces para siraan ang 2024 Paris Olympics ayon sa Microsoft report. At sa ating balitang showbiz, SB19 nominado sa Nickelodeon Kids' Choice Awards. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng isang malaking Pogo Hub na nasa loob ng multi-use estate sa Pampanga. Nasagip ng mga otoridad ang humigit sa 150 mga dayuhan at halos 30 mga Pinoy. Ang ilan, biktima pa umano ng torture at iba pang pang-aabuso. May balitang A to Z si Kim Salinas. Sinalakay ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission kasama ang Joint Operatives ng Philippine National Police maging ng Interagency Council Against Trafficking ang isang Pogo Hub na nasa loob ng malawak na Royal Garden State sa kahabaan ng hangganan ng Porac at Angeles City sa Pampanga. Nadatna ng kanya-kanyang pagtakas ng ilang mga tauhan matapos matiktikan umano ng ilan ang pagbabantay at pagsugod ng otoridad sa naturang lugar. Target na masagip ang ilang Pogo workers na biktima ng mga torture incidents sa loob. Nakatanggap kami ng info na nagkaroon ng commotion sa loob at nagtatakasan daw yung mga tao doon. So ang ginawa namin, yung ibang tao out of those rescued nga namin, meron kaming 2 victims ng pananakit na iniimbestigahan na rin namin. Both are Chinese. Napag-alaman na nag-ooperate ang Lucky South 99 ng walang kaukulang lisensya mula sa PAGCOR. Tumatakas doon, nakakuha kami ng 128 na Chinese, tapos may mga Malaysian pa, may taga-Myanmar, and then may mga Vietnamese at may mga Pilipinos din na tumakas din palabas doon sa Pogo Hub na yon. 156 yung mga foreign nationals, and then may 29 tayong Pilipinos. Tinanong natin yung ating mga kaibigan dito, Bureau of Fire, PNP, and so on and so forth. Ito pala ay matagal na nag-ooperate sa kabila ng kawalan ng permit. Sa drone shot, makikita ang isang malawak na lugar na may maraming gusaling nakatayo. Sa loob nito isinasagawa ang illegal na operasyon. Mas malaki ito doon sa Banban Tarlac. We're looking at mga 46 na buildings doon sa loob. And about siguro mga 30 hectares ang laki ng lupa. May mga napag-alaman pang karumal-dumal na mga aktibidad sa loob ng Pogo Hub. Meron din po kaming hinahanap na babae sapagkat meron pong video na kung saan siya ay hubot-hubad na pinagsasayaw. At binibid po siya online. Binibid po siya online at yung highest bidder ang siya makakakuha sa kanya para magkaroon ng sexual activity sa kanya. Sa ngayon, hinihintay na lamang ng PAOK na mailabas ang search warrant para tuluyan ng mapasok ang malawak na Pogo Hub. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Banta na nga ba sa bansa? Yan ang nakikitang basehan ni Senator Riza Ontiveros para himukin ang National Security Council at ipadeklara kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isang national security threat ang Pogo industry sa bansa. Ito ay matapos mapag-alaman na sangkot umano sa illegal na Pogo si Banban Tarlac Mayor na si Alice Guo. Ayon sa senador, patuloy na dumarami ang mga nabibiktima ng scam maging ang human trafficking. So hopefully ay dinigin ng NSC yung aming panawagan at dinigin din ni Presidente na pag-aralan ang Pogo kung ito ba ay national security threat at kung yan ang mabuo nilang opinyon,
ay sana umaksyon si Presidente laban sa POGOs. Timbog naman ang 4 na pulis na umano'y sangkot sa kidnapping ng 4 na dayuhan sa Pasay City. Ang masaklap, ginamit pa ang sasakyan ng PNP. Kaya ayon kay Interior Secretary Benher Abalos, paglabag ito sa tiwala ng publiko na nakasisira sa halaga ng puwersa ng buong hanay ng kapulisan. Si Kim Salinas nagbabalik para sa balitang A to Z. Walang pangingiming iniharap sa media ni Interior Secretary Benhur Abalos ang mga sospek na pulis na sangkot umano sa kidnap for ransom case sa Pasay City. Ang mga sospek galing sa iba't ibang unit ng PNP sa Makati City, Pasay City at National Capital Region Police Office. Batay sa investigasyon, pinara ng mga sospek ang SUV ng mga biktima na pawang 3 Chinese at 1 Malaysian national kung saan palalabasin nila na may violation. Pero ang mas masaklap, gamit pa ang issued motorcycle ng PNP sa modus na ito, saka naman isasakay sa isang nakaabang na van ang mga biktima at dadalhin sa ibang lugar para ipatubos. Lumalabas sindikato na nga ito. No? It's a syndicate dahil, tignan mo, more than 2 or 3 who group themselves for a common illegal purpose. Ang masaklap talaga rito, of course, may mga civilian. Kita nyo major. Kita nyo yung mga kinidnap, puro mga Chinese, Malaysian nationals. Tapos kung saan galing. Nakita nyo yung purpose. Iba-ibang lugar. May Pasay, may Makati, may Manila. No? So para talagang pinili. Bagamat nakatakas ang 2 foreign national, nagtagumpay pa rin ang mga sospek sa panghihingi ng ransom sa mga biktima na aabot sa 2.5 million pesos at ang mga sospek Sergeant Angelito David, Sergeant Ralph Tumangil, Sergeant Ricky Tabora, and Major Cristil Carlo Villanueva. However, yung mga ibang tao kamukha ni Marion Kiambao Badando, Roderick Valbuena at iba pa, no, known only by their aliases, remain at large. Ayon pa kay NCRPO Chief Jose Melencio Nartates Jr., malinaw na tinuro ng isang sospek at maging ng biktima ang police major na dumukot sa kanila. The police major, when he was arrested, tinuro mismo siya nung isang police. And at the same time, when he was being investigated, tinuro rin siya ng biktima mismo. And we will not stop from filing of criminal charges, but of course, ako yung regional director and I have administrative jurisdiction over this personnel. Corresponding administrative charges will be filed such that siguro in matter of 2-3 months magkaroon tayo ng disposition. Samantala, nilinaw naman ng NCRPO na hindi konektado umano ang mga foreign national sa mga POGO hubs sa bansa. Mga foreign nationals, nandito sila as tourists. As of now, no criminal activities or criminal record here in the Philippines yung 4 na kidnap victim. Habang nasa 10 pa umano ang patuloy na pinaghahanap ng kapulisan. Kakaharapin ng mga sospek ang patong-patong ng mga kasong kidnapping with ransom, robbery at carnapping. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Hinihimok ng ilang senador ang Department of Foreign Affairs na gumawa ng hakbang upang tugunan ang panibagong kaso ng pangharas ng China laban sa mga tropa ng gobyerno sa West Philippine Sea. Nanindigan naman ang Armed Forces of the Philippines sa karapatan ng Pilipinas na dipensahan ng teritoryong pilit na inaagaw ng Beijing. May Balitang A to Z si Ian Maghanoy. Hinimok ni Senate President Francis Cheese Escudero ang Department of Foreign Affairs o DFA na dalhin sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang usapin hinggil sa pinakabagong agresyon ng China. Yan ang regional organization na kinabibilangan ng Pilipinas at hindi may kakila. Ang isyong ito kaugnay sa West Philippine Sea nagaganap sa loob ng nasasakupan ng ASEAN. Kahapon, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na inagaw at tinapon ng Chinese Coast Guard ang mga pagkain at probisyon na ipinadala ng pamahalaan sa mga tropa ng Pilipinas sa Ayungin noong Mayo. Para kay Senate Majority Leader Francis Tolentino, kailangang tignan ng DFA kung may nalabag dito ang China sa international humanitarian laws. What happened was
essentially a deprivation of food supplies. So this would involve violations of right to life, right to food, etc., etc. Anya, maituturing itong gray zone tactic. Even if there is no direct conflict yet, there is a known prohibition which is recognized of starvation as a form of as a method of warfare. Binigyang diin din ni Tolentino na ang bagong polisiya ng China na siyang magpapataw ng parusang pagkakakulong sa mga umunoy trespasser sa bakuran ng China ay nangangahulugan din ng posibleng mas marami pang paglabag. Samantala, una na ring pinabulaanan ng AFP ang bintang ng Beijing sa mga tropa ng gobyerno na nanutok umano ito ng baril laban sa China Coast Guard. We are denying that any of our soldiers pointed a gun, but we are not denying that we have guns. Kasi po itong LS-57 is a commissioned Navy vessel and therefore we have all the rights po to bear arms. Dagdag ng AFP, huwag dapat malihis ang atensyon ng publiko sa totoong issue. Let us not be dissuaded on the real issue at hand, which is China's illegal presence in the West Philippine Sea. So to begin with, sir, they have no business being in our exclusive economic zone and they have no business being in Ayungin Shoal. Sa harap ng tumitinding tensyon, ayon kay Escudero, may mga mapayapang hakbang pa rin naman na maaaring gawin ng Pilipinas tulad ng paghahain ng arbitration case o reklamo sa International Tribunal. Sana wag patulan ang ating bansa dahil ulitin ko, walang may gusto ng anumang uri ng digmaan na sumiklab dito sa rehiyon natin at lalong-lalo na kung ang magiging battleground ay ang ating bansa, hindi naman ibang lugar. Wala pang tugon ang DFA hinggil sa hiling ng dalawang senador habang patuloy naman ang babala ng China sa Pilipinas na huwag manghamon at bagkus ay makipagdialogo na lang. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Nabalot ng putik ang ilang lansangan sa La Castellana, Negros Occidental matapos umagos ang halong abo at tubig sa paligid ng pumutok na bulkang Canlaon. Nagbabala naman ng PHIVOLCS na posibleng lumawak pa ang pag-agos ng putik sa paligid ng bulkan kung patuloy ang magiging pag-uulan. May Balitang A to Z si Naomi Almojano. Umagos ang kulay abong putik sa ilang bayan sa paligid ng pumutok na Mount Canlaon matapos makaranas ng pag-uulan ngayong June 5. Sa ibang bayan, umapaw pa ito hanggang sa ibabaw ng tulay. Kaya naman agad na nagpatupad ng forced evacuation ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar, partikular na sa La Castellana, Negros Occidental. Nilinaw naman ng PHIVOLCS na ang naranasang pagdaloy ng kulay abong tubig sa paanan ng Mount Canlaon ay hindi pa maituturing na lahar flow kundi muddy stream flow. Maituturing lang raw itong lahar kung may malalaking rock fragments na kasama sa pag-agos. Ayon pa sa ahensya, wala naman raw banta sa kalusugan ng dumadaloy na putik. Gayunpaman, pinag-iingat pa rin ng publiko dahil sa posibleng lakas ng agos nito. Maaari rin daw itong magdulot ng pagbabara sa mga lansangan at pumasok sa loob ng mga kabahayan. Hindi pa po ma-confirm na lahar po. Actually, may team na po na pinadala doon to inspect ng situation doon sa area na. Isa na yung may malalaking boulders na nakasama siguro doon sa pagdalik papunta doon sa area. Pinapayuhan naman ng mga residente na manatiling nakaantabay sa lagay ng panahon at ng bulkan. Malaki raw kasi ang magiging epekto ng patuloy na pag-uulan sa estado ng bulkan na maaaring magpalawak ng stream flow. Possibly po na mapupunan naman po yung tubig sa baba ng bulkan. No? Mm-hmm. So possible po ma-trigger once na may tubig po kasi yung crater ng vulkan, possible po yung phreatic eruption or steam-driven na eruption. Patuloy naman ang pamamahagi ng mga lokal na pamahalaan sa Negros ng food packs at mga maiinom na tubig sa mga residenteng nananatili pa rin sa evacuation centers. Habang si Senator Lito Lapid naman pinababantayan ng price control sa Canlaon City para maiwasan umano ang pagsasamantala ng ilang mga negosyante sa panahon ng kalamidad.
Sa huling bilang ng Disaster Council, nasa mahigit 1,500 na katao ang apektado ng kalamidad, habang suwerteng napanatili ang zero casualty sa kabila ng sakuna. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Good news naman muna tayo mga ka-A to Z. Umani ng papuri ang isang security guard ng Manila International Airport matapos itong ibalik ang pitaka ng isang pasahero noong June 3. Sa Facebook post ni Ronald Mascareñas, labis ang kanyang pasasalamat kay Sergeant Manuel Marcelo Jr. dahil isinauli nito ang naiwan niyang pitaka sa NAIA Terminal 2 na may lamang credit cards, driver's license at pera. Anya, napansin niyang naiwan niya ang kanyang pitaka matapos ihatid ang kapatid. Agad naman itong sinurrender ni Marcelo sa otoridad ng terminal para maibalik sa may-ari. Saludo po kami sa inyo, Sir Marcelo. Sana ay dumami pa ang mga katulad niyo at mabuhay kayo. Susunod, aktres at fashion icon na si Heart Evangelista. Ano nga ba ang bagong papel na gagampanan? At AI is really here. Disinformation campaign mas lalong tumitindi. Ang bagong target, ang Paris Olympics. Huwag kayong bibitiw, mas mainit ang mga balita sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Tumaas sa ika-4 na sunod na buwan ang inflation rate sa bansa sa 3.9% ngayong Mayo ayon sa Philippine Statistics Authority dahil ito sa pagtaas ng singil sa tubig, kuryente, petrolyo at pabahay. May Balitang A to Z si Ace Cruz. Tumaas sa 3.9% ang inflation rate o paggalaw sa presyo ng mga bilihin nitong Mayo 2024 mula sa 3.8% noong Abril. Ito na ang pinakamataas na inflation rate ngayong taon ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA at pinakamabilis na paggalaw mula noong Nobyembre 2023. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Mayo 2024 kaysa noong Abril ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas and other fuels na sa antas na 0.9%. Ito ay may 56.8% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Gayunpaman, pasok ang kasalukuyang inflation rate sa forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas na hanggang 4.5%. Naitala ang pagtaas sa presyo ng petrolyo nitong Mayo kung ikukumpara noong Abril. Naitala sa 5.2% ang inflation ng langis mula sa 3.4%. Bagay naramdam ng mga rider kahit doble ang kanilang ginugugol na oras sa pamamasada para makabawi. Pero wala kang magagawa eh. Oo, mas maganda siyang hinahabaan, sir. Kunya, para talagang solid yung kita mo. Bilang rider Kasi syempre, nagsakripisyo ko na sa kalsada tapos hindi yung pasusulitin yung isang araw. Sa food basket naman, bagyang bumaba ang rice inflation sa 23% itong Mayo mula sa 23.9% noong Abril. Ayon sa PSA, bababa pa ang presyo nito sa mga susunod na buwan. In terms of world prices, it is going down and that's why we are seeing also a slight decreases in the retail price of rice here in the country. Inaasahang mapapababa pa ang presyo ng bigas dahil sa reduction ng taripa sa imported na bigas sa 15% mula sa 35% na inaprubahan naman ng National Economic Development Authority. Sa ngayon, naglalaro sa 52 pesos hanggang 65 pesos kada kilo ang presyo ng bigas sa mga palengke, kaya tumaas sa mga retailer at consumer na sana'y mapababa ito. Sana nga, totoo, para makatikim naman ng mababa yung mga tao, baka pinakamataas niya 55. Yung 65 magiging 55. Sana nga. Sana nga bumaba para naman makabili kami ng 2 kilo man lang araw. Pero para sa agri-group na Sinag, hindi makikinabang mahirap na consumer sa pagpapababa ng taripa sa imported na bigas. Ayon sa grupo, mas papatayin lang nito ang lokal na sektor at mga magsasaka dahil sa pagbaha ng imported na bigas sa merkado. Sa panig naman ng NEDA, patuloy nilang tinututukan ang supply ng mga pangunahing produkto para maagapan ang pagtaas ng presyo at nang sa ganon ay makasabay sa target inflation sa mga darating pang buwan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
Inatasan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga lokal na pamahalaan na palakasin pa ang mga mekanismo kontra sa online sex abuse at exploitation of children. Ayon sa Pangulo, sa panahon ngayon na lahat ay naka-online, ang banta ng pang-aabuso sa mga bata sa pamamagitan ng internet ay banta sa lahat ng batang Pilipino. Bahagi ng action plan ay ang centralized na reporting system at pagpapalakas sa mga kaalaman ng mga barangay at daycare workers patungkol sa abuso. Matatandaang sa 2022 report ng United Nations Children's Fund o UNICEF, ituturing ang Pilipinas bilang isa sa mga hotspots ng online child abuse. Alinsunod naman sa utos ng Pangulo, binalaan ni Interior Secretary Benjamin Abalos ang mga barangay officers na huwag papayag sa pag-aareglo kahit pa sa mga kamag-anak pagdating sa mga ganitong kaso ng krimen na ginawa sa mga bata. Mga bata ito, biktima. Ito'y krimen. Hindi ito siya sabihin mo camera na nakatutok na gano'n. Kasi may ganyan thinking eh. Sabihin ba camera lang yan? No. Kay camera, kay ano yan, ito'y krimen laban sa bata. Kaya kung sino man ang makikipag-settle dito, I will make sure makukulong din kayo. I will make sure of that. We will make sure of that. Tiniyak naman ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na mayroong boses at mahalaga ang tulungkulin ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sa oath-taking ng Liga ng mga Barangay at SK, kinilala ng Pangulo ang papel ng mga lokal na pamahalaan sa pagtukoy ng mga pangangailangan at pagbuo ng desisyon at pagpaplano para sa kinabukasan ng bansa. Binigyang diin rin ni PBBM ang kahalagahan ng partisipasyon ng kabataan sa gobyerno. Umaasa kami sa inyo na nandiyan kayo, na tumutulong talaga sa amin, tumutulong para pagandahin, ngunit nakikinig naman kami, nakikinig naman ang national government sa inyo. At kailangan namin malaman kung ano ba talaga ang naging sitwasyon doon sa lugar ninyo. Long weekend is coming, mga ka-A to Z. Idineklara na ni Pangulong Marcos na isang regular holiday ang Lunes o June 17 bilang paggunita sa Idil Adha o Islamic Feast of Sacrifice. Ito ay matapos ang rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos na ang deklarasyon ng Idil Adha bilang national holiday na isa sa dalawang mahalagang kapistahan ng Islam kasunod ng 1445 Hijra Islamic Lunar Calendar. Nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang Proclamation No. 579 noong June 4 para rito. Nanumpa na ang aktres at fashion icon na si Love Marie Hart Evangelista bilang presidente ng Senate Spouses Foundation. Kasama sa SSPFI officers sina Mariel Padilla, Representative Lani Revilla, Katrina Pimentel at Mayor Lani Cayetano. Target ni Hart na ituloy ang mga proyekto ng mga dating opisyal. Tututukan din daw niya ang mga proyekto para sa kapakanan ng kababaihan, bata at sustainability programs. I really want to do something and continuously, make a change na hindi lang siya para lang dahil artista na nalagay sa ganitong posisyon. I want to work. So, I'm excited in a sense. Umiigting ang disinformation campaign ng Russia upang sirain ang kredibilidad ng 2024 Paris Olympics na magbubukas na sa susunod na buwan. Ayon yan sa pagbubunyag ng Microsoft. Kabilang rito ay ang isang peking documentary na ginamitan ng AI-generated na boses ng Hollywood superstar na si Tom Cruise kung saan idinadawit ang Olympics sa kontrobersiya. May balitang A to Z si Paul Henson. 50 araw na lamang bago ang pagbubukas ng 2024 Summer Olympics sa Paris. Kasabay nito, tumitindi ang propaganda ng mga kampong panig sa Russia upang yurakan ang integridad ng Summer Games. Ayon sa intelligence report ng Microsoft, isa sa pinakamalaking tech corporations sa mundo. Ayon sa Microsoft, isa sa mga propaganda ay ang Peking documentary na ito, ang Olympics Has Fallen, na ginamitan ng AI-generated na boses ng Hollywood superstar na si Tom Cruise. I believe it's my ardent love for sport that makes me so good in action movies. That's why watching how the corrupt officials
who seized the sport Olympus are gradually turning one of the greatest passions of my life into an instrument for siphoning off money is beyond bearable. Ayon sa Microsoft, ang nasa likod ng propaganda operations na ito ay ang Russian influence group na Storm 1679 at Storm 1099. Dagdag pa ng Intel report, ang layunin ng grupong ito ay siraan ang International Olympic Committee o IOC at takutin ang sporting fans para hindi dumalo sa Paris Summer Games. Kasama pa sa mga propaganda ay mga peking balita ukol sa umano'y terror threats sa Olympics. Matatandaang ipinagbawal ng IOC ang Russia na lumahok sa Paris Games bilang parusa sa paglusob nito sa Ukraine noong February 2022. Ayon pa sa ilang international media, galit ang pro-Russian groups sa suporta ng mga bansa para sa Ukraine. Babala ng Microsoft, lalo pang titindi ang mga propaganda habang papalapit ang opening ng pinakamalaking sporting event sa mundo. Para sa Balitang A to Z, Paul Henson. Sa aming pagbabalik, SB19 nominado sa Nickelodeon Kids' Choice Awards. At sa Girl Nations group na BINI, may panibagong pasabog sa kanilang music milestone. Abangan ang lahat ng yan, magbabalik po ang Balitang A to Z. Sa ating mga P-pop fans, back-to-back ang galing ng Pinoy hindi lang sa Pilipinas, kundi abroad. Nominado sa Kids' Choice Awards 2024 ng Nickelodeon, ang SB19. Habang may panibagong music milestone naman ang Girl Nations group na BINI. Kung ano yan, alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. 18s, mag-ingay! Muli na namang namamayagpag international ang P-pop group na SB19. Ito'y matapos ma-nominate ang tinaguriang Gento Boys bilang Favorite Asian Act sa Nickelodeon Kids' Choice Awards 2024. Kasama rin sa mga nominado ang K-pop group na ENHYPEN, Japanese girl group na NiziU, Indonesia's Tiara Andini at Malaysia's Iman Troy. Gaganapin ang Nickelodeon's Kids' Choice Awards 2024 sa darating na July 13 sa Los Angeles, California. Kasabay ng kanilang pamamayagpag, umabot naman sa mahigit 3 million views sa YouTube ang kanilang comeback single na Moonlight. Matatandaang naging matagumpay kamakailan lang din ang kanilang sold-out pagtatag finale concert sa Araneta Coliseum, kung saan ipinamalas ng SB19 members ang kanilang creativity sa kanilang solo performances. Samantala, bloombastic talaga ang Girl Nations group na BINI matapos maabot ang 6 million listeners sa Spotify. Sa expose ng Star Music, ipinahayag ang kanilang lubos na pasasalamat sa mga Bloom Besties dahil sa walang sawang pagsuporta at pagtangkilik sa Nations group na BINI. Habang umabot naman ng 1 million ang kanilang followers sa Instagram. Puspusa naman ang paghahanda ng grupo para sa kanilang BINI Day sa June 11, maging ang kanilang pinaka-inaabangang kauna-unahang BINIverse concert sa June 28 at 29 sa New Frontier Theater sa Cubao, Quezon City. It's like a milestone for the group so parang we want it to be very memorable to all the Blooms. Pinaghandaan talaga. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Uso pa rin ngayon ang makeup trend transformation, kaya naman patok na patok ito sa mga vlogger o social media influencer. Pero paano na lang kung no budget ka sa makeup trend at props? Ano kayang mainam na pamalit sa trending na Ahsoka Challenge?
In fairness, ang galing ng mga transformation. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya, ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa author na si Tom Hoffman. Ayon sa kanya, hindi magiging legal ang illegal na gawain kahit pa ito ay ginawa para sa malinis na intensyon. At yan, ng mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, pakialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!